si Pastime etc. Sa vlog na to, magkakaroon kayo ng idea kung sino nga ba siya. Isang ambisyosang educator, dating isang Air Force Reservist, at dahil sa tayog ng pagiging ambisyosa niya, nakapag-travel siya sa iba't ibang bansa. But of course, maraming thank you sa lahat ng naging mga sponsors. Since childhood, pangarap na niya ang makaalis ng Pilipinas. At ngayon, ito ay unti-unti nang natupad. Isang patunay na kailanman ang kahirapan ay hindi hadlang upang tuparin ang mga pangarap sa buhay. Kailangan lang nating magsipag, magdasal, at maging makatao. Butas man ng karayom ang pinagdaanan bago marating kung ano ang mayroon siya ngayon. Ang lahat ng to ay bunga ng pagtsatsaga at pagpupunyagi. Sa kapiliin lang nating palaging masaya. Dahil ang pagiging masaya ay hindi palaging tungkol sa pera. May mga kaligayahan na hindi nabibili ng pera. Kusa itong nararamdaman sa puso kapag satisfied ka sa ginagawa mo, sa sarili mo, at sa kapwa. Kaya palagi nating tatandaan na sumuong man tayo minsan sa masalimuot na yugto ng buhay ng mga dagok na ayaw nating maranasan, huwag pa rin tayong masiraan ng loob. Bagkus, mag-isip lang tayo ng tamang diskarte. Mahirap maging isang mabuting tao. It's easier said than done. Kaya lang, iwasan lang natin ang mang-apak ng kapwa. Maging mabuting tao palagi. Dahil minsan lang tayo dadaan sa mundong ito. Gandahan na natin or gandahan mo na ang pahinan ng libro mo. Yung tipong kapag binasa ng iba, may mapupulot sila. At kagigiliwan nilang panuurin ang mga bagay na naipon mong mga memories sa buhay. At bilang nanay, I know I did my best. But I guess my best wasn't good enough. So sila na lang ang makakapagsabi nun kung paano o ano ang nagawa ko sa buhay na meron sila ngayon. Nag-failed man ako na panatilihing buo ang pamilya namin. Aasahan ko na lang na hindi nila ito gagayahin. Kaya palagi kong dinadasal na sana till death do they part. Yung tipong lahat masaya, yung palaging masaya kahit may problema. Kasi ang problema naman hindi nawawala basta ako, kasama ko lang ang pamilya ko, lalo na ang mga apo ko, sobrang sayang-saya ko na. At matuto na tayong makontento kung sino ang nandyan. Yung taong sasamahan tayo sa lahat ng gimmick natin sa buhay. Tigilan na natin ang paghahanap ng perpekto. At huwag tayong papaapekto sa kung ano ang mga naririnig natin sa paligid. Dahil in the end, tayo pa rin naman ang maglulutas sa mga sarili nating problema. Kaya ako, alam ko, sobrang blessed ko na. Thank you Lord for that. Dahil alam ko na kahit anong mangyari, andyan lahat ang buong pamilya ko, hindi ako iiwanan. So, ngayon alam nyo na kung sino si Pastime etc. Thank you for watching!